Yo, what's up mga bro? At nandito na naman tayo sa panibago nating panggagatas ng walang katapusan, na walang katapusan. Eto, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang muna pasalamatan syempre lahat ng mga sponsor natin. Yan, Crown Manila, Gracia Worldwide, yan oh. Nakita nyo mo kung gaano kadiin yan. Gracia Worldwide. Okay, Gracia Worldwide, let's go. Ano, ito yung matinding ano natin, hoodie tsaka beanie natin dyan. Okay, Ordinary Clothing, History Clothing, kay Christina Marisca Away, yan, at sa Branded, Hypebeat, Black Manila, Egocentric, Real Jokes. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Okay, ngayon, ang ibibideo reaction natin, yes baby, ang ibibideo reaction natin ay isang video ng aking kasamahan sa Blip Top na talaga namang pumapaldo na rin. Ladies and gentlemen, mga bro, pinapakilala ko sa inyo, Batang Rebelde nga pala. Batang Rebelde na nagbibideo reaction ng Lip Cram versus Sak Maestro. Gusto ko lang reaction dito yung reaction niya. Yun lang, wala na. So yun, hindi natin matatagalin to mga bro. Let's get it. Yo, what's up? Ako nga pala si BR at ngayon nagbabalik tayo sa isang CCTV reaction. CCTV reaction. Okay, shoutout sa mga sumusuporta sa CCTV reaction yan. Subscribe nyo si Batang Rebelde. At marami pang gagawing mga ano yan, mga reaction video yan. Panggagatas din, kagaya natin. Okay? Pasensya na kung medyo natagalan dahil busy ako sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mismo. At yun, wag na natin patagalin. Ang gagawa natin ng CCTV reaction ngayon ay yung bakbakan ni Lip Cram tsaka ni Sak Maestro na naganap sa Davao Pakusganay event. So wag na natin patagalin. Let's go. Let's go. Sige. Piliin niya ba una? Tig-2 minuto dapat. Huling laban natin ngayong gabi. Pakusganay 8. Maraming salamat ulit sa inyo. Pakinggan natin unang banat. Lip Cram. Matagal ko nang hinihingi ito. Ngayon ako na ay... Wait Be, hingin mo ini ka juice. Ng vape. Andun yan sa kwarto nila. Okay, let's go. Nandito. Tingin nila sa'yo, Anito. Pasasayawin kita sa disco. Preparado o hindi. Pasasayawin kita sa disco. Ang gesture niya, nag-ano ng barel. Gets nyo naman siguro yon. Yung disco, at saka yung disco, at saka yung sabihin, sunod-sunod. Gunshots. Ay may kalalagyan ka, iho. Pinapangako ko Baga, mga tama ng gunshot. Mga tama. Yun, kaya nakaano siya ng gesture ng baril. mismo. Pagkat 200% tong lakas na susukli ko. Davao Game! Davao Game! Krega at J Black, mga Bisayang sa harap ko nangamote. Mga pambato sa dibisyon yung agad kong ginarote. Iniwanan kong abo at di nagdumaan sa morgue. Di rin kinaya nung palong-palo na rumisponde. Pero sige, Kinaya nung palong-palo na rumisponde. Ang ganda nun. Wait lang. Pwede tayo. Nawala na ang aking ang beat. Ang beat ko, be. Palong-palo na rumisponde. home court mo, kaya mukha akong underdog sa'yo na galing pa sa bottom tier. Kung ikaw game changer ng laro, ang binabago ko yung atmosphere. Most hated sa crowd favorite, si Gilapit Hansel Cabo. Ganyan na ganyan ko rin tinalo yung finalist na GL Campo. Kaya kamusta paghahanda mo? Davao na lang yung venue, baka sabihin mo na naman, sinulat mo lang yan sa eroplano. Double na lang yung venue. Magyayabang na naman ng 2 days prep, tapos hindi niya kabisado. Wala naman nasasabi dito sa ngayon si Batang Rebelde. Siguro na aliw din siya sa panonood. Nag-aabang ako ng ng review o reaction niya sa bawat linya o pagbe-breakdown niya. Wala pa akong sa ngayon wala pa. Baka siguro after ng round
Tuloy natin. Kasi pag malakas na yung kalaban at kayang-kaya siyang matalo, yun ang mabisang paraan para may excuse agad sa tao, tarantado. Ngayon sa akin mo yan gawin lagi itong all-out, men. Bagsak agad sa isang linya parang pole dancer. Pag nagpamalas ng galing, palaging showtime, sir. I'm always kicking in the ring na parang Shawn Michael. Bar for Pero bar yun ah. nangangapak yan ng skal hanggang kaya siyang matalo, yun ang mabisang paraan Solid yung four para lines na yun, puro may excuse agad sa punchline. tao, tarantado. Solid daw yung 4 lines na yun, lahat daw may punchline, sabi ni Batang Rebelde. Ngayon sa akin mo yan gawin lagi itong all-out, men. Bagsak agad sa isang linya parang pole dancer. Pag nagpamalas ng galing, palaging showtime, sir. I'm always kicking in the ring na parang Shawn Michael. Pero Ang unang dinig ko parang 4 bars na may punchline lahat, pero Hindi ano po. pala siya, dalawang two-liner. 1-2 po Solid yun. yung bagsak sa isang line, parang pole dancer, tas yung Shawn Michaels. At ang ganda rin nung mga tugma, parang fresh siya, parang ngayon ko lang narinig. Hindi Yan yun ang yan. skalang. Ano yun? Hindi ngayon lang narinig yun. Marami na gumamit nun. Wala. May mga gumamit na nun. At saka ano, di ba? Kaya nung una ko narinig, sabi niya 4 lines daw, lahat may punchline. Ano ako eh. 1-2 yun, sir. Sablay ka doon. Okay. hanggang durog at sobrang bloody. Pag nagpamalas ng galing, palaging showtime, sir. I'm always kicking in the ring na parang Shawn Michael. Pero nangaapak yan ng skal hanggang durog at sobrang bloody. Tila ayaw ba mag-start nitong wasak kung Kawasaki? Sak, ano nangyari? Bakit mo ini-start yung wasak mong Kawasaki? Bubo ka ba? Alam mo na ngang si Rocky na brum-brum mo pa? Tay ka dyan. Pagka kinengkoy ka na. Yan mahirap kapag nakengkoy ka ng isang lip. Sa totoo lang, base sa sarili kong based on my own investigation, hindi pa ito yung 100% na kengkoy na lip. Kasi kapag etong tao na to nakasama nyo sa inuman o kaya nakasama nyo, nakakakwentuhan nyo, tang ina, hindi na uubusan yung hype niyan. Anli kagaguhan ng mga inaano niyan. Ngayon kasi sa battle rap, pinipilit niya pa rin maging balanse siya. Kumbaga may seryoso, may kulit. Pero kapag yung nag 100% yan, Diyos ko po, putang ina. Kahit tanungin nyo si Jonas, grabe. Ganto ba talaga yung adik sa Davao? Ultimo tawa susuyupin. Yung ayos yung aayusin. Yung sira yung gagamitin. Galing ni Lipcrom sumilip talaga ng angulo, no? Kasi ako, yung linya na yun ni Sak, parang isa siya sa mga pinaka matitinding linya talaga nung taon na yon. Kumbaga kung ako, parang hindi ko siya mahahanapan ng butas sa sobrang paghanga ko sa pagkakagawa dun sa linya na yon. Pero dito pinapakita ni Lipcrom na na kaya niyang silipin kahit yung pinakamaganda mong linya, kaya niyang gawa ng paraan. So yun, sobrang creative lang din talaga ni Lipcrom sumilip ng angulo. Isa pa yun. So, Isa pa yun, yung pagsilip niya ng angulo. Kaya nga siya may di ba, yung mahahanapan ka ng butas. Yun. Isa rin yun sa mga totoo yun. At saka napapansin ko kay BR, talagang pinipilit lang gandahan yung mga sinasabi. Napapansin ko talaga. tuloy tayo. Wish you just zoomed out a bit. You don't need to may ads reshoot. din, You can extend your images on Adobe Photoshop. Just open ads your din si image, Quiz. select the cropped Kaya hi, Miko! Pagpasensyahan mo na ang iyong daddy. May ganun talaga na pangyayari. Baka pang bully pa sa'yo yung katangahan niyang sinabi. Huwag mo na lang sanang patulan. Pagdasal mo lang palagi. At huwag mo sanang manahin yung wasak niyang Kawasaki. Kung saan ang manahin. Yung wasak ng Kawasaki. Alam mo bang mahirap ang kalaban, hindi sa ikay banta? Dahil ang hirap mga pa kung kailan ka maghahanda.
Minsan ka na nga lang preparado, puta, ginawan mo pa ng t-shirt. So paano yan, maestro? Eh di minsan ka lang may business. Nung mga nauto mong buyer nung nakaraan mong battle, dumayo pa sa iyong syudad. Nauto mong Nung buyer. nakitang di handa si Hansel, yung suporta ay na-cancel, isa-isa nang naguhubad. Tanginan to! Bigla-bigla nagkaka-clothing pag naisipan niya mag-practice. Yung mga nag-avail ng lap trip, nakalagay pa kamo, preparado, mukhang humihingi ng justice. Nakakabilib ba ng maigi yung naging bara mo kay Saki, di mawawala sa aming isip, binadibag ka ni Mama Ani. Gagi. Tingin nila sa'yo ay sick, iba aking panlasa. Mas nananakam sa beef, nagbibigay ng gana. Sulat ko ay siniksik para sa pisting yawa. Hanggang di niya tumarich na parang wemban nyama. Kaya mabata mo ko, hindi pwede dito eseng kabay. Na may rebelding sangay, ako'y palaging sabay. Mas posible pang makita ka sa lenteng patay kung yung pesteng waray nga na etchegaray. Kaya fuck you, malala. Hindi ka threat bilang opponent. Kung may shock value ka talaga, ba't di ka sumabay sa current? Yan ang huling linya niya, no? Pati sa pagpili ng ender, talagang magaling talaga. Wala tayong masasabi dun. Tuloy. Solid yung round 1 niya, no? Ayun, nagsalita na si Kuiz. Lip. At meron nga siyang mga angle na nasilip na na talagang parang di ko na-imagine na magagawa ng ibang MC. So totoo nga yung sinabi niya na kapag silip kalaban mo, mahanapan ka ng butas dahil nga dun sa Kawasaki. Pero ako, para sa akin lang naman yun eh. Parang para sa akin kasi parang sobrang perpekto nung linya na yun. Hindi, wala Kuiz. Sablay ka dun. Malabo yun. Walang perfectong linya. Lahat kayang manapan ng butas. Lalo na kapag pakengkoy mo gagawin. Promise, lahat. To the point na parang hindi ko siya maiisipan ng angle para gawin sa battle. 'Di ba? So patunay lang kung gaano ka talaga kalikot yung utak ni Lip Crab. So diretso tayo round 1 ni Sak Maestro. Yo, wasak yung Kawasaki. Bobo daw yung Sak Maestro. Baka di nyo naalala, inanggil na yan sa akin ni Pistolero. Inanggil naman na pala eh. Ba't mo kasi ginagamit? Cycle lang ng gago. Ang sabi niya, binadibag daw ako ni Mama Ani. Ikaw nga eh, binadibag ka ng yung daddy. Wala, patakalag na ba? Anyway, Binadibag ka ng yung daddy. Enigma versus Phoebus. Sino ba ang dapat kampihan? Ito'y pera-pera lang pero kailangang galingan. Yung mga arong nagdaan, huwag na nating balikan kasi wala namang nagbago, flip-top pa rin, number 1. Ang galing ni Sak, no? Biglang ganun eh, no? Alam niya rin talaga gumamit ng crowd. Sak Maestro, the legendary. Let's go! Smart move para kay Sir Sak Maestro na Mismo. yung opener ng round niya is i-mention na yung flip top pa rin yung number 1. Sinimula Momentum kasi. Yung momentum. Para mabawi mo yung momentum. Ganun yun. Kailangan mo yun. niya dun sa PSP tapos wala pa ring nagbago, flip top pa rin number 1. So maganda siyang opener para makuha mo yung atensyon ng crowd kasi Mismo. automatic reaction yun eh. Mismo. So diretso tayo. Kaya wala nang bawian. Ginawa ko lang itong pagbigyan. Kasi dama yung buong event kung yung battle ko'y tinanggihan. Kailangan ko pa bang sabihin para maintindihan bakit may pausganay, alam nyo na yung dahilan. Ang galing. Pangalawa, pinlex niya ulit yung syempre automatic yun. Reaction ulit yun. Momentum ulit yun. Hanggang sa maisalpak na niya yung mga niya. Yung mga sunod-sunod niyang punchlines. Shit! Sak Maestro lang naman.
Maestro lang naman at sabi ng mga eksperto, iniiwasan daw kita sa enkwentro, takot daw na makadwelo. Ano yan, chicks? Binabati ko ng chicks na may respeto, iiwasan lang yung lip pag nakipagbeso-beso. Ayan na. A bitch Pwede na. with no tempo, pili ka yung fist or elbow. You get buy one and take one. Welcome to Picobello. Oh, biyahe Yan, di ko langit. alam kung ano yung Picobello, so paki-comment siya, ano ba siya, lugar ba siya sa Davao, kainan ba siya sa Davao? Ang Picobello yung gumagawa ng ano. Yung mga nagre-retoke. Picobello. Tapos may na-mention siya na pick one, get one. Tama ba? Bayani. Pa-comment sa baba kung ano yung Picobello. No tempo, pili ka yung fist or elbow. You get buy one and take buy one. one and take Welcome one. to Picobello. Oh, biyaheng langit ng bayani, kalahating kilometro. Yung ulo sinipa from Rizal, umabot ng San Pedro. Ayan, let's go, Pangi, let's go. Let's go, Pangi, let's go. Mawing Lasinggero. Yung buhok niya pag blonde, mukhang John Lloyd Casimero. Download ko siya na. So dito, no, parang napapansin ko nga na John paiba-iba Riel yung yun, kulay ng buhok ni Lip. Pero para sa akin, ano siya nagdadagdag siya ng karakter para kay Lip. Alam mo yun, na kapag ano, parang mas nagiging interesting siyang tignan sa stage. Kumbaga, para sa akin lang naman yun. Totoo. Nag-a-add lang Ang ano kasi, ang fashion kasi sa isang artist, dapat din talaga ano, ma-investan mo yan. Pero kasi ganito kasi nangyayari dyan. Ako, ano, lately ko na lang naisip dapat ngayon na lang kasi nauso ulit yung fashion. Pero netong mga nakaraang nagdaang taon, wala na talaga. Kumbaga parang completely nawala na yung ano, yung fashion. So kada kumikita yung mga artist, hindi ko nilalahat pero karamihan pag kumikita yung mga artist, ini-invest sa mga kailangan o kaya yung mga ibang kagustuhan, lalo na mga transpo, mga motor, TV, gamit sa bahay, ganon. Hindi kagaya noon na kapag nagkapera talagang diretso sa pormahan. Ngayon, na-realize namin na dapat mo rin pala talagang investan yung sarili mo kasi artist ka, public figure ka, dapat nakikita ka nilang hindi sa disente kasi hindi naman disente ang ano ng hip hop. Kumbaga may swag. Dapat makita ka nilang may swag talaga. So yun, isa yun. Okay? Para lang malinaw. siya ng karakter ba? Hindi lang Piolo Pacquiao. Piolo Piolo Pacquiao. Pacquiao. Bulagaw kini nga MC. O baka Becky na badyaw tapos yung nagwiwig ng cotton candy. Si Pink, di ba yung buhok? But real shit, sa tanan na ako nakabugno, kini si Undorang MC nga maghilak samtang galulo. Hindi ko naintindihan yun. Gago talaga. Hindi ko rin yun naiintindihan pero nakakatawa lang. Tuwa na paslot ang ihang luso. Pirting lo, inig mamaklad. Galit na siya, hilak. Kaya nito asawa ang ginaladlad. Hindi ko na siya maintindihan eh. Pero mukhang nakakatawa naman. Siya manok ang ipabilangkad. Totoo. Mukhang nakakatawa siya. Hindi ko rin talaga naiintindihan. Puta kina. Gituhog binaharas. Ipatuyok-tuyok ang laing aktor niya. Ikaw rin nagtanaw sa palabas. Pirting tsabaw itang Mark Mill. Pero wa ni undang ang ungas. Wa pa man siya ni Gausal, mo to niyang gilulog tiwas. Iluluan ni yung asawa, ginito ng tao ba? Alam kong di ka nakapagbawas. Kasi hirap siyang makaigit. Wala na siyang true brown shit na mabuhusan tong silip. Oh, yung squatter na pa-squat, he couldn't sit to take a shit. Hindi kinaya yung sakit kasi may pigsa kasi yan sa puwet. Oh, yung uncle ko, di ba? 2 day lang, bago lang. May pigsa kasi yan, sabi niya sa gapon. May pigsa. Uncles ko, bago! May pigsa kasi. Advantage talaga Mismo. Totoo yun. Totoo. ni Sak yun eh. Isa yun sa mga nagiging advantage kapag
Alam mo yun, pag pumupunta ka sa event na hindi ka patapos, parang makakapagsingit ka talaga ng mga bagay-bagay. Tulad dito, siguro nagkwentuhan nga sila. At si Lip, parang hindi niya naisip siguro na maisisingit pa siya ni Sak Maestro. Ito kasi si Lip, putang ina kasi puro mga kabalahuraan din yung mga pinagkukwento. Pagkasama mo yan, kung anong kulay ng tae, kung paano daw niya tatanggalin yung langib ng ng pigsa niya. Alam mo yun, yung isa-isa daw niyang binubunot yung burnik niya. Putang ina, hindi na makatao minsan, agara na painggan. Tapos kahit sa ibang tao kinikwento niya yun, tinitignan namin yung mga record ng mga tao, tawa kami na tawa, putang ina. Ayun din yung minsan nagiging ay Lip. Ayan, nagagamit tuloy na na anggulo. Pero tingin ko naman immune siya dyan. Dahil nga bukas na yung battle. Pero yun nga, dahil sa 2-day prep lang lagi si Sak Maestro. Pero hindi ko naman sinasabing 2-day prep lang siya dito. Pero dahil nga sanay si Sak Maestro sa ganun, kaya niyang magsingit. Imagine nyo, sa round 1 niya siningit yung angle na yon, tapos sa gitna pa ng round, hindi sa unahan, mismo. hindi sa huli. So, Mahirap yun. parang mahirap siyang gawin kasi kung ano man yung na-construct na ni Sak Maestro, i-edit pa niya ng kapiraso yun. So, Pati sa pagkakabisa, mahirap yun. props para kay Sak Maestro dun. Galing. Puwet o pigsa. Teka lang, may pigsa kasi sa puwet. Ayan, mahirap. Ang tawag dyan ay snub effect. Snap effect. Nakakahawang bad impression. Nahawa si Kuya Kev, si Sed. Ang tawag doon ay staph infection. Diba? Pigsa, staph infection. With HeyGen, you can already translate your natural speaking voice into 175 languages. BR, nakakadalawa na ha. Pigsa, staph infection. Ilang araw daw nag-prep. Makikita sa kanyang reaction na katikim rin ng lupet. Makatira through the net. Pero I don't wanna play ball. Kung hanggang layup lang forever, kasi Filipinos are way small. Sa aking age, hindi man safe na mag-everyday brawl, pero parang Tyson. Kalaban ko yung oras at hindi si Jake Paul. So winner take all, hindi ako nagmamagaling. Galing nun Oo. Sa aking age, hindi man safe na mag-everyday brawl, pero parang Tyson. Kalaban ko yung oras at hindi si Jake Paul. Mismo. Kasi sa totoo lang, papunta tayo dun Jake Paul versus Mike Tyson. Kung yun nagkapareho ng prime, walang tsansa. Wala talaga. As in, wala. Walang tsansang manalo si Jake Paul. Sobra. Hindi naiintindihan ng yung mga bagets ngayon. Bagets pa din naman ako, pero kasi bata pa ako, napapanood ko na si Mike Tyson sa mga video, no? So hindi nila alam kung gaano kahalimaw yung tao na yun. Sobrang kaya niya baliin yung mga buto mo sa suntok kahit gaano kakalaki. Ganun siya kalakas. Para lang sa kaalaman nyo, sa boxing, hindi full force ang ang suntok kapag tumatama. Pero imaginein mo, yung mga suntok ni Tyson tumatama sa'yo ng hindi full force pero pwede kang mamatay. Paano ka na lang pag sinuntok ka pa niya ng buwelong-buwelo, di ba? Yung todo. So, malabo. Hindi talaga uubra. Solid yun kasi kung napanood nyo yung battle nga ni Mike Tyson tsaka ni Jake Paul, so kitang-kita natin doon na hindi naman talaga si Jake Paul din yung tumalo sa kanya, kundi yung katandaan na mismo ni Mike Tyson. At na-connect dito yun ni Sak Maestro na oras lang yung kalaban at hindi si Jake Paul. Similar din kasi bata din tong si Lip Cram di ba? Tapos malaki din yung build niya. Alam mo yun? May kulay pa yung buhok. Oo nga na nai-connecta ni Sak yun kay Lip. Puro tattoo pa. So diretso tayo. So winner take all, di ako nagmamagaling. Di kadada ako sa battle rap, kailanman di nagsinungaling. Pag ginagun bars, punchlines, isubmit o sampalin, sinasabi ko lahat sa battle rap, puta kaya kong gawin. Kahit saan mo man dalhin. Kahit saan man tayo marating, I'm prepared for anything. Kahit bumaba pa ako sa iyong level at
Takas ko, ting. Tamaan ng bars, jokes, and schemes, man, I'd hit you with everything. Green Lantern, cause I bring all the weapons in the ring. Pero napilitan lang tanggapin. Solid yung reference na yun. Kung alam nyo nga yung Green Lantern, fan ako ng Green Lantern kaya nagustuhan ko yung linya na yun. Lahat ng weapon talaga Doon kasi parang imagination yung limit. Para sa akin, hindi na siya hindi na siya fresh sa tenga ko. Sorry pero totoo, kahit sa mga underground rap battle league, lagi kong naririnig yun. Kagaya ng sunod-sunod na punches, Dempsey roll, isa-isang tutumba na parang domino. Alam niyo yun, yung common na na ginagawang bars. Yun, hindi na talaga siya bago. Pero dahil Sak Maestro si Sir Sak, hindi ko naman sinasabing ginagaya niya, pero baka lang kasi wala pa siyang na gumamit. Yun. Pero para sa akin nga, yun, hindi na siya fresh, hindi na siya bago. Yun. Kung naiintindihan nyo din yung Green Lantern, tama si BR. Nasa singsing kasi ni Green Lantern ni Hal Jordan yung nagpapalabas ng weapon na basta na-imagine niya kung anong weapon ang maisip niya, kaya niyang palabasin sa singsing. Okay? Using willpower. Yan. Tuloy. Shit, mira. Napilitang tanggapin. Napilitan na akong tanggapin. Kahit magmukha akong tanga. Hirap na nga ako sa isa, tapos babatil pa ng dalawa. Di kay pansamantala, kapagkat di naman talaga ikaw yung dapat sa main event, kundi lang band yung akata. Kaya putang ina ka o mahusay kang magpatawa. Nung nilabas yung poster, puta, halatang siya'y masaya. High risk, low reward. Atalunin kay walang halaga, pero makabattle ako sa Davao, dun pa lang nanalo ka na. Round 1, solid din yung round 1 ni Sak Maestro. May mga may mga slip-ups, may mga nawawala siyang part. Tapos yun nga, dikit sana yung content nila pareho. Pero lamang si Lipcram sa linis ng performance. Tapos yun nga, dahil sa may wika si Sak Maestro na hindi ko maintindihan. Okay. Syempre, to be honest, hindi naman ako pwedeng magmagaling na naintindihan ko yun. Hindi ko talaga siya mabibigyan ng punto. So parang parang 8 bars. So yun din yung problema minsan nga kapag napapa-judge ako sa mga kapatid natin na may multilingual sila na kasi hindi ko mapuntosan yung nila, yung kung nagbibisaya man sila or anything. Hindi ko mapuntosan kasi syempre hindi ako marunong magbisaya So yun, hindi tulad ng kapag nag-Taglish ka, maintindihan ko siya. So para sa akin, round 1 Lipcram, round 1 Lipcram, pwede sanang tie kung naging malinis lang yung performance ni Sak Maestro, pero solid pa rin naman. Diretso tayo sa round 2. Okay, yun nga. Base sa akin, round 1 Lipcram din ako kasi bias ako. Hindi, joke lang. Kasi siguro para sa akin hindi may puntos yung yung mga flex na linya, pero hindi na ganun kalakas. Hindi na siya ganun kalakas. Like kagaya ng wala siyang masyadong buwelo ng momentum. Kumbaga walang nagso-support na talagang pag sinabi mo yun room shaker, alam mo yun, yung ganong klaseng flex sana. Pero pag mga normal na flex, hindi na siya masyadong tumatama para sa akin. Maraming mga malalakas na linya din si Sir Sak at detalyado, pero iba yung pinakita ni Lip. Pinakita ni Lip is ganun pa rin, balanse at the same time tumatama. Tapos hindi common angle
Yun yung nagugustuhan ko palagi, yung hindi common angle. May ganun din si Sir Sak. Ang problema nga lang, siguro wala lang masyadong dumiin sa mga ano niya, sa mga punchlines niya. Pero kilala natin yan na siguro baka hindi niya natuduhan. Kasi kung nagtodo yan, alam niyo naman, kilala niya kung gaano kalakas yan. So ayun, para dito sa round 2 na to, kay Lip muna ako. At syempre, at dahil 20 minutes na ang ating video, hanggang dito na lang to. Thank you BR. Salamat sa CCTV reaction mo. At gusto ko i-subscribe nyo siya, i-follow nyo siya sa mga social media accounts niya, mga bro. Suportahan nyo rin tong tao na to dahil mataas ang respeto ko dito. Isa to sa mga nakilala kong humble at pinakamagagaling na MC na pwede nyong makilala. So, yun. Hanggang sa muli. Paalam. Alright?